Magandang araw! Kumusta na kayo muli mga mag-aaral? Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng pagtatalakay sa Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Sa araw na ito, muli ko na naman kayong gagabayan kaya siguraduhin ninyo, hawak ninyo ang inyong mga learning packets. Ang kasanayan natin para sa araw na ito ay mula sa ating MELCs o Most Essential Learning Competencies. Ito ay ang nailalarawan ang pangalikas na yaman ng Asya. Kabilang sa matututunan mo para sa araw na ito ay una, nailalarawan ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa Asya. Ikalawa, natutukoy ang pangalikas na yaman na matatagpuan sa Asya. Unahin natin ang mga bulubundukin na matatagpuan sa Asya. Ang bulubundukin ay tumutukoy sa mga hanay ng mga bundok. Isa sa halimbawa ng bulubundukin sa Asya ay ang Himalayas. Isa sa pinakatanyag na bulubundukin ay ang Himalayas, na may habang umaabot sa 2,414 kilometers o 1,500 miles. Ang Tianxia naman ay matatagpuan sa Hilagang Asya. Ghats na matatagpuan sa Timog Asya. Ay ang Caucasus na madadaanan ang mga bansang Azerbaijan, Georgia, Russia, at Armenia. At ang huli ay ang kabundukan ng Ural na nagsisilbing hangganan ng Asya at Europa. Sunod naman na aking ibabahagi ay ang mga bundok na matatagpuan sa Asya. Alam niyo ba ang pinakamataas na bundok sa daigdig? Tama, ito ay ang Mount Everest. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito ay may taas na halos 8,850 meters. Pangalawa naman sa pinakamataas na bundok ay ang K2. Ang mga nasabing bundok ay kapwa nakahanay sa bulubundukin ng Himalayas. Tukuyin naman natin ang mga halimbawa ng bulkan na matatagpuan sa Asya.
Dahil sa ang insular Southeast Asia ay nakalatag sa Pacific Ring of Fire, tinatayang humigit kumulang 300 na aktibong bulkan ang nasa Asia tulad ng Bulkang Semeru ng Ito ang bulkan ng Semeru na matatagpuan sa Indonesia. Ito naman ang Krakatoa na matatagpuan din sa bansang Indonesia. Ito naman ang Mount Fuji ng Japan. At sa Pilipinas, mayroon tayong Bulkang Mayon. At ang Bulkang Taal. Sunod naman natin kilalanin ang mga halimbawa ng talampas sa Asia. Ang talampas ay isang kapatagan sa tuktok ng isang bundok. Isa sa halimbawa ng talampas sa Asia ay ang Tibetan Plateau na itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo. Ang desyerto naman ay isang uri ng anyong lupa na kadalasan ay binubuo ng mga buhangin at mabato ang ibabaw at bihirang ulanin ang mga lugar na ito. Sige nga, magbalik tayo sa nakaraang aralin. Anong rehiyon sa Asia ang may katangiang pisikal na kadalasan ay mabuhangin, mabato o may mga desyerto? Tama! Kanlurang Asia. Ilan sa mga halimbawa ng desyerto na matatagpuan dito ay ang Gobi Desert na siyang pinakamalaki sa Asia at pang-apat sa buong mundo ay isa lamang sa mga desyertong matatagpuan sa Mongolia. Ito din ang tinuturing pinakamalamig na desyerto sa Asia. Ito naman ang desyerto ng Taklamakan. At desyerto ng Karakum. Halos ang tapat na bahagi ng lupain ng Asia ay kapatagan. At ang pinakamalaki dito ay ang Indo-Gigantic Plain ay malaking bahagi ng Timog Silangang Asia o malaking bahagi nito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asia. Ang Kapuluan naman o archipelago ay pangkat ng mga pulo. Marami ito sa Asia tulad ng bansang ang Indonesia, pinakamalaking archipelagic state sa buong mundo, na binubuo ng higit kumulang 13,000 na isla. Ang Japan ay may tuturing din bilang isang archipelago. At ang bansang Pilipinas. Sunod natin ay ang mga pulo na matatagpuan sa Asia, kabilang ang bansang Ang halimbawa ng pulo sa Asia ay ang bansang Cyprus. Sunod ay ang Sri Lanka,
at ang bansang Taiwan. Ayan, napasyalan na natin ang ilang mga halimbawa ng anyong lupa na matatagpuan sa Asya. Nagustuhan ba ninyo ang presentasyon natin o ang ating paglalakbay? Marami ba kayong natutunan? Kung oo, tingnan nga natin, magbibigay ako ng isang katanungan. Ano ba ang kahalagahan ng mga anyong lupa sa Asya? Halimbawa, ang kapatagan o ang talampas, ano ba ang kahalagahan nito? Tama, nagsisilbi itong lugar kung saan maaaring manirahan ang mga Asyano at maaaring mapagkuhanan ng hanap buhay gaya na lamang ng pagsasaka at pagpapastol. At ano ang kahalagahan ng mga bulubundukin? Tama, nagsisilbi itong depensa ng isang lugar o di kaya proteksyon sa anumang parating na bagyo o sigwa. Ano naman ang kahalagahan ng mga disyerto? Mahusay, ang mga disyerto ay maaaring pagkuhanan ng yamang mineral. Ilan lamang yan sa mga pakinabang ng mga Asyano sa mga anyong lupa na matatagpuan sa Asya. Ngayon naman, dumako tayo sa mga halimbawa ng anyong tubig na matatagpuan sa Asya. Unahin na natin ang mga karagatan at dagat. Ang mga ito ay malawak na katubigang alat. Sa hilaga ng Asya, matatagpuan ang Artiko. Karugtong ng karagatang ito ang mga dagat ng silangang Siberia, Laptev, Tara at Barents. Sa katimugan naman ng Asya, matatagpuan ang karagatang Indian. Karugtong ng karagatang Indian ang Red Sea. Makikita naman sa silangan ng Asya ang karagatang Pasipiko, ang pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Karugtong nito ang dagat ng China, East China Sea at Japan Sea. Sa hilagang kanluran naman ng karagatang Pasipiko, matatagpuan ang Marianas Trench. Dumako naman tayo sa mga ilog na matatagpuan sa Asya. Ito ay anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar tulad ng bundok, pababa sa lawa o dagat. Kaya sumasanib din ang iba nito sa mas malaki pang ilog. Isa sa halimbawa ng ilog na matatagpuan sa Asya ay ang Tigris na matatagpuan sa bahagi ng Turkey at Iraq, Euphrates na matatagpuan sa bahagi ng Turkey, Syria at Iraq. Sunod naman ay ang ilog ng Ganges sa hilagang India at Bangladesh matatagpuan. Indus naman sa bandang Tibet, India at Pakistan. At Brahmaputra sa Bangladesh. Sunod naman ay ang Irrawaddy na matatagpuan sa Myanmar. Ang lawa ay malawak na anyong tubig na nakakulong sa lupa. May dalawang uri ng lawa, ang maalat at tabang. Maraming malalawak na lawa na may tubig alat at napagkakamalang dagat. Halimbawa nito ay ang mga Red Sea, Aral Sea, Caspian Sea, at Lake Baikal.
Bukod naman na matatagpuan sa Russia ang pinakamalawak at pinakamalalim na lawang tabang sa mundo. Ang Tibet ay isang makitid na katubigan na nag-uugnay sa dalawang mas malaking anyong tubig. Halimbawa nito ay ang Kipot ng Bering, Kipot ng Malacca. Ang Golfo naman ay malawak na anyong tubig na karugtong ng dagat. Ang kabuuan ng Golfo ay halos napapaligiran o napapalibutan ng kalupaan. Halimbawa nito ay ang Golfo ng Persia ay tanyag dahil sa langis na nakukuha rito. Ang Look ay kabaliktaran ng Golfo. Ang Look ay hindi gaanong napapaligiran ng kalupaan. Pinakatanyag dito ang pinakamalaking Look sa Asia ay ang Look ng Bengal na humahati sa rehiyon ng Timog at Timog Kanlurang Asya. Iyan ang mga halimbawa ng mga anyong tubig na matatagpuan sa Asya. At ang kahalagahan ng mga ito sa mga Asyano. Tama, ang mga anyong tubig ay napagkukuhanan ng hanap buhay ng mga Asyano gaya ng pangisda. Naging daungan din at ruta ng mga barkong pangkalakalan at komerso ang dulot sa ating ng mga karagatan. Bukod dito, naging lungduyan ng kabiasnan ang ilang mga halimbawa ng ilog na matatagpuan sa Asya. Ayan, marami na kayong nalaman tungkol sa mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa Asya. At bilang halimbawa nito, yung mga likas na yaman na matatagpuan sa Asya. Sa susunod naman nating aralin ay tutuklasin natin ang ilang pang mga likas na yaman sa Asya na matatagpuan sa bawat rehiyon ito. Sa kabuuan, ang Asya ay biniyaan ng mga likas na yaman. Nagpapatunay ito sa mga pagsasaganang anyong lupa at kapakita-kinabang na anyong tubig. Ang ibang mga likas na yaman na matatagpuan sa bawat rehiyon sa Asya ay ibigay ng napakaraming pakinabang at kabuhayan sa mga Asyano. Sa patuloy ng pagbabago ng kapaligiran at likas na yaman, ang mga Asyano ay patuloy rin na nakikiangkop sa pagbabago. Kaya nararapat lamang na tayo ay magkaisa at magtulungan sa paglinang ng mga yamang likas na ito upang sa susunod na henerasyon ay marami pang makinabang ito. At dyan nagtatapos ang ating aralin patungkol sa mga lupa at ang tubig sa Asya. Hanggang sa susunod muli na aralin, magkita-kita tayo. Salamat!